Dahil sa panahon ngayon, panahon ng Advento, inihahanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ni Jesus. Ngunit ang kanyang pagdating ay dalawang bahagi. Ang kanyang pagdating sa wakas ng panahon at ang kanyang pagdating noong siya ay isinilang ng mga Pilipino. Sa panahon ng Advento, mula ngayon hanggang bago ang simbang gabi, ang ating pinagninilayan ay ang pagdating ni Jesus sa wakas ng panahon. At sa panahon ng simbang gabi, ang ating pagninilay ay ang kanyang pagdating noong siya ay isinilang ng mga Pilipino. Ngayong unang linggo ng Advento, ipinapahayag sa Ebanghelyo natin ang pagdating ng lalaking ikakasal ay hindi alam ng mga dalaga. Ito po ay pumapagawa sa pagdating ni Jesus sa wakas ng panahon. Ito po ay napapaloob sa sinasabi natin sa sumasampalataya. Di ba binabanggit natin sa ikatlong araw ng buhay ng Panginoon, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Doon, magmumula at pagdito, huhukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Iyon yung nakakapaloob sa ikalawang pagbasa sa sinabi sa atin ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica na ang Panginoon sa wakas ng panahon ay magiging hukom ng mga buhay at mga patay. Ito rin yung ating sinasabi sa bawat pagdiriwang ng misa. Pag sinabi sa atin ang panig, pahayag natin ang misteryo ng pananampalataya. Sinasabi natin si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya atin ngayon pinagninilayan yung binabanggit natin ng maligid na si Jesus ay darating sa wakas ng panahon. Sigurado mangyayari ito. Ang problema, hindi natin alam kung kailan. At dahil hindi natin alam kung kailan, ang sabi sa atin sa Ebanghelyo, tayo maging matatalino. Tulad ng limang dalaga na naghintay sa lalaking ikakasal. Dahil po dati sa Israel, iba ang klase ng kanilang kultura sa kasal. Kapag naitanda na yung kasal, yung babae ay mananatili sa kanyang tahanan at pupunta yung lalaki sa tahanan nito. Kailan pupunta yung lalaki? Surpresa para sa lahat. Maaaring 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 harap gabi, maaaring katanghalian, maaaring hapon, walang makakaalam. At kapag siya ay pupunta sa bahay ng babae, siya ay sasalubungin ng mga away, ng mga dalaga. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Eh bakit may dalaga naman? Kasi pag dumating ng madilim, para silang lahat ay maglakbay na maliwanag. Kung malayo ang paglalakbay, kailangan ng may reservang nais. Kaya yung mga pagtatalino, talagang handa. Anong oras na dumating kung lalaking kakasal, handa sila. May nangis sila sa laman, may nangis pa ng tago para nag-reserva sa limang isa. Handa. Itanong natin ngayon sa ating mga sarili, pagdating ba ng Panginoon sa wakas ng panahon na hindi natin alam kung sila, tayo ba ay handa para sa Kanya?
Sa madaling salita, handa ba tayo mamatay? Kung mamamatay tayo ngayon, masasabi ba natin na Panginoon ako ay nakakita? O baka sasabihin pa niya, mag-aalaga ka ng aking mga anak. Ako ko'y meron pang misyon sa buhay. Ako ko'y marami pang plano sa buhay. Marami tayong meron na rin pero hindi natin kontrol ang ating buhay. Kaya ang paalala sa atin, darating ang Panginoon sa hindi natin inaasahan. Sabi nga sa Epanghelyo, kaya magpantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Kaya dapat natin magpantay. Hindi natin kaya sabihin, saka na lang ako magbabago tayo pag-ibig tayo. Saka na lang ako magbalik sa Panginoon kapag ako'y pensyonan. Saka na lang ako mag-umpisa kapag ako'y tinanigan na ng mundo. Hindi. Hindi ka maghahanda sa ganong pagkakataon. Bakit? Dahil hindi naman tayo nakasigurado na tayo aabot sa ilan. Dahil siguro meron tayong kilala, meron tayong mga nababalita. Kaedadan lang natin ang mas bata sa atin. Pero sa mga pinagbuhay, yung paghahanda ba, pag tayo matanda na? Hindi. Yung paghahanda ba, pag tayo malakas lang? Hindi. Ang paghahanda, palalihan. At hindi mo pwede pag-ibang na ikaw ay mayroong magandang mga katawan na wala ka sa hindi. Dahil marami tayo napalitaan, wala kang sakit. Nangangalaga sa pagkakatawan, pero wala kang sakit. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo tatalakay ng Diyos. Kaya tayo maging handa. At ano ang ugali ng isang tao na laging handa sa kanyang kamatayan? Halimbawa, kung alam mo na ikaw ay mamamatay na ngayon. Halimbawa, kung alam mo na ikaw ay mamamatay na ngayon, makikipag-away ka ba? Mumurahin mo na may kapwa-tao. Gagawa ka pa ba ng kasalanan? Palagay mo, pag nalaman natin na tayo mamamatay pa ngayon, gagawa naman tayo ng kabutihan sa ating kapwa-tao. At kung araw-araw, iyan ang nasa isip natin na hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos, araw-araw ang gagawin natin sa kapwa natin ay puro kabutihan. Yung mga santo, yung mga santa, marami na makita ngayon na nagtatalawan sa kanilang mesa habang sila ibabaga sa atin, mayroong nakalagay ng bubong. Bakit? Paalala na hindi sila buhay habang buhay. Ibig sabihin, mamamatay din sila. At kapag mula ang isang tao na si Henry Hangganan, hindi siya gagawa ng kasamaan sa Diyos at sa kapwa-tao. Ano lang ang gagawin? Kabutihan. Kaya bago tayo tulog, isipin natin mabuti. Halimbawa, hindi na ako magising. Ready na ba ako? Ready na ba yung asawa mo? Ready na ba yung mga anak mo? O halimbawa, yung asawa mo sa bahay ay hindi magising. Na ipamana sa mga sa kanya
yung misa ay dinabasbasan ng imam. At dahil ngayon, ang mga huling pagkakataon na makikita na siya ng kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga mahal sa buhay ay bubulaslas ng kanilang mga panghihinayang. Ano yung maraming sinisigaw kapag nasa ng tao? Sayang, hindi man namin na napagtimpla ng gatas. Sayang, hindi man namin na nabigyan ng tsinelas. Sayang, hindi man namin na nabili ng lakong gaster. Iyan ang pinakinggan. Wala pa akong nabili. Na habang pinapasok yung trabaho, sasabihin doon sa buhay, sayang, hindi ka lang kita nabigyan ng ticket pang around the world. Sayang, hindi mo lang kita nabigyan ng lakong sasakyan. Sayang, hindi mo lang kita napapagawa ng malaking bahay. Wala pa akong nabili. Ano yung madalas na marinig? Pinanghihinayakan yung maliliit na bagay na pwede namang ginawa. Tapos, pag ipapasok na sa trabaho, sa kakaaligan, sa kayayakapin ng mahigpit, mararamdaman pa kayo. Tapos, sisigaw ng malakas na mahal kita. Alam mo ba sa kayo na isinisigaw ko ng mga siya? Hindi, patay na. Kaya kung meron kang gagawin mabuti, huwag mo lang ipagpalitan. Gawin mo na ngayon. Kung meron kang dapat patawagin, huwag mo lang ipagpalitan, patawagin mo na ngayon. At kung meron kang hihingan ng kapatawaran, huwag mo lang ipagpabukas, humingi ka na ng tawad, kuya, bakit? Mahirap ang nanghihinayang. Yung 5 mga tahan na dalaga ito, nung hindi sila pinapasok sa kasalan, marahil, ano yung lumalabas na silang bibig? Panghihinayang. Siguro sinasabi nila, sayang, kung nakapagdala lang ako ng reservang dalis, nakapasok sana ako sa kasalan. Sayang. Ano yung kabutihan na pwede mong gawin niyo? Huwag mo lang ipagpalitan, gawin mo ng agad. Kaya pag-uwi mo sa bahay, yung asawa mo, halikan mo. Mga kasama mo sa bahay, akin mo. Yung mga pinagkakatanan mo, salihan mo. At yung mga nangutang sa iyo, sige mo. Dahil baka naman tayo, nakalibing ka rin ang utang sa iyo. Lahat ang pwede mo gawin mo, hindi gawin. Bakit? Sinasabi ko sa inyo, yung hindi ka magbigay ng isang malaking bahay, hindi nakakapanghinayang mo. Yung hindi ka makapagbigay ng ticket, makakapag-award, hindi nakakapanghinayang mo. Ano yung nakakapanghinayang mo? Yung maliliit na magagandang bagay na pinagkaiba. Iyan na. Kung alam lang natin na araw-araw ay pwede tayong kunin ng Panginoon, araw-araw magsisikap tayo na gumawa ng mabuti. Lagi tayo magrasya. Mga kapatid, maging bulan tayo na darating ang Panginoon sa wakas ng panahon. Darating ang pagkakataon na siya ay umuupo sa atin lahat. At sa